Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. So hi guys, kagalingan namin ng immigration. We're done with the immigration at yung mga tanong ng immigration officer very challenging. Charot. So, ang first question sa akin ay maganda kalimutan ko. Sa akin. Anong First question sa akin, government employee ka ba? Government employee. We're done i-recall ko. Sino kasama mo? Yung tanong sa akin, sino kasama mo? Sabi ko, husband ko. And then sabi niya, saan ka nag-work? So, nilagay ko yung company name ko. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, law firm. Sabi niya, sinabi niya na yung asawa ay sinabi niya, tinuro ka niya, sabi niya, Alarcon din po ba siya? Tapos sabi ko, hindi. Sabi ko, Pereliano siya. Hindi lang ako nag-change ng last name. Tapos sabi niya, attorney po ba kayo? Tapos sabi ko, hindi. Tapos after nun, tatak na. Sa akin, government employee ka ba? Kaya nauwi mo. Sino kasama mo? Yun lang. Yun lang. So, yun lang guys. Hindi na pala nila kinuha guys yung e-travel na QR code, napaka-hassle. Pero hindi na nila titingnan. I'm not sure kung lahat ng immigration officer ginagawa yun. Pero sa akin at saka kay Carl, hindi na nila hiningi yung e-travel. Pero meron pa kami yung sa Japan, QR pass din naman yun. So, tingnan natin guys, update namin kayo pagdating namin ng Narita Airport kung hinihingi pa nila yan. So, ngayon, magkakapin muna kami kasi ang aga namin around 2 a.m. kami dumating ng airport. Natapos kami siguro mga almost an hour, no? 4:23 na ngayon. Kasi nakakaloka guys. Sasabihin ko ba yun? Kasi guys, nakakaloka si Carlito, hindi niya na-review, hindi niya na-check, hindi niya na-double check yung bag niya. May dala siyang kutsilyo. Not totally kutsilyo. Balso. Yung souvenir na yung nabibili, yung gano'n, yung parang yung natatanggal, tapos nagiging baliso. Yun guys, parang nabili niya yun sa Sikihor. Oh my god, yung mga souvenir niya yun, nakakaloka guys, kinabahan ako kasi parang na-detect sa scanner na meron siyang patalim na dala. So, ni-review, chinek, ganyan. Tapos yun, kinonfiscate siya guys. Tapos pinicturean yung... Buti nga, wala kang gano'n sa akin. Pinicturean yung boarding process. So guys, very important is review nyo yung mga bag nyo. Kasi yun, nakita lang yun sa bulsa. Sa likod ng bulsa niya kasi hindi niya na-check na may ganun pala. So, sino magdadala ng balisong papuntang Japan at saka buti nga hindi siya na-hold or whatsoever for questioning ganun. Kasi diba, bawal naman talaga yung magdala patalim. So kinabahan talaga ako, buti na lang talaga ako confiscate lang without any charges. Pero paano yun, diba? Paano pag nakalusot yun sa hindi naman yung makakasot dito kasi nga hindi nakakasot. Pag na ano yun sa Japan, din-hold pa siya. Pero yun guys, lesson learned, never ever magdala ng bag na hindi nyo nakikita kung ano yung mga laman nun. One more guys, napakaganda, napakabait ng count ng staff ng Cebu Pacific na napunta sa amin kasi nag-check-in kami online guys. Yung naka-assign na seat sa amin ay 31. Ganun, 31C and D. So, hindi kami magkatabi ni Carl. Ang ginawa ko, nung kinausap namin siya, Miss, baka pwede naman kami diba usually bawal ipapalit yung seat. Ginawa niya guys, sabi ko, Miss, baka pwede mo kami ipagtabihin, tapos baka pwede sa medyo unahan na aeroplano. Sobrang bait niya guys, pinayagan niya kami. So, inassign niya kami sa 18 instead of 31 something. So, at magkatabi ba? Tinanong niya pa kami. Sabi niya, window side po ba? O, diba? Imagine, grabe. Tapos 20 kilos, 22 kilos. At over baggage kami guys. Sorry. Kasalanan talaga. Nung nag-check kasi si Carl, kasi may timbangan sa bahay, hindi naman siya abot ng 20 plus yung kilos yung bagahe namin. Pero nung dumating na sa airport, 22. Kaya isip ko magbabawas ba? Tapos parang naririnig ng staff. Sabi niya, hindi okay na yan. Sabi niya, ang hassle naman kung magbabawas pa. Grabe. Very, very good vibes yung nangyari sa amin. Then after nun, syempre immigration. At tapos yun yan, ang balisong. Yun lang guys, para kung mangyari man sa inyo na kunwari na-assign kayo sa pangit na seats at hindi kayo magkatabi ng kasama nyo, baka pwede nyo rin kausapin yung mga staff na Cebu Pacific sa counter.
Kasi kami pinagbigyan. Sorry, excuse me. Yun lang guys. Bye-bye. Papakita ko sa inyo yung wifi. Oh. Unlike sa iba, walang power bank. As is lang siya. Paano? Pero, nalaman ko na mas mura pala pag doon mo siya binili. Saan? Doon sa ko. Kasi, kaya nang i-adjust yung, kunyari yung Oras. yung oras mo, hindi mo na siya magagamit ng isang araw. Parang kaya nilang i-adjust. Unlike sa clock na Fix na. fix na, katulad sa atin, 6 AM tayo, aalis, uuwi. Yun, pwede na daw yun. So, anong ginamit mo? Pwede na daw yung hindi bilangin. Nag-look ka or doon na lang? Nag-look ako. Pero mas Kasi bayad na sa club. bayad na sa clock. Pero maganda sa clock, 490 lang per day. Pero dito, 590. Pero kung susumayin mo, plus pa yung promo nila na 5 plus 1 days. Parang mas mura pa rin Dito. pag binili mo dito. A few moments later. Ayan guys, dito lang kami sa Nagoya Airport, Chubu Airport. So nakarating kami ng 12:55 PM. Tapos nakarating kami ng immigration ng 1:15, natapos kami ng 1:41, almost 30 minutes lang. Tapos nakuha namin yung baggage, saka nakuha na rin itong bagay namin. Tapos mabilis lang naman sa customs, basta may QR code kayo nila. Tapos yan, nagsisare lang sa Jadem. After nun, magwi-withdraw kami. Tapos diretso na kami sa train station. Yan. So ito yung labasan guys, oh. Tapos ito yung free shuttle bus papuntang Terminal 1. Nandun kasi yung train station namin. Kaya yun. Pwede kang maglakad, pwede ka rin mag-shuttle bus. So kung nag-bus kayo, free shuttle bus kayo, need nyo umakyat sa Access Plaza. Access Plaza yung tawag. Kasi dito kami bibili ng ticket from Nagoya. Tapos from Nagoya magko-Kyoto kami. Pwede kayo mag-ganito, pero ba't pa namin pahirapan yung sarili namin? Dito na lang kami. Ayun guys, dito na kami sa train station. Bus na, parang station number 3 yata. Tapos 8 stops yung pupuntahan namin bago kayo bumaba. So hopefully di kami magkamali. Kasi kung nagkamali kami, iyak. Guys, nakabaliktad kami. Hindi naman alam kung paano ito comment down below naman guys. Paano ito iikot? Nasusukat. Dito na yung mga kasama namin. Nakabaliktad sila. Kami hindi na yan guys, nasa kami? Nagoya Station. Sundan nyo lang yung Shinkansen na exit. Doon tayo mag-exit. Ayan o. Exit tayo. Let's go. Ayun guys, so hindi naman kayo maliligaw. May Shinkansen naman na nakasulat. Diretso daw dito. Dito. Diretso tayo Shinkansen. Pupunta kasi tayong Tokyo. Ayan o. May mga naman, signage. Tapos surprisingly, malamig na sa sa labas. Hindi super lamig, pero malamig na, hindi na maalit sa hangan. Yan guys, laban from Nagoya Station. Bumaba kami ng airport to Nagoya Station kasi mag-JR lines kami or Shinkansen papuntang Kyoto Station. Grabe. As usual, busy yung mga Japanese. Yung mga stations. So, hawak ko ay dalawang maleta. Si Carl yung malaki namin. Dalawang maleta yan. At bibili kami ng ticket. Kanina yung pamasahe namin, marang na sa 800. So, yan si Carl.
Bibili siya. Bibili siya ng ticket. Sa labas ka na lang pingi-pingi. Ah, Yung malaki. 10,000. Oo, kasi mahal ito eh. Yan guys, bumili kami ng ticket from Nagoya to Kyoto at dandang magkano lahat? 10,340. So parang nasa almost lampas 4,000 each. Ano? Ang mahal. So wala, ginawa natin to eh. Guys, may dumating na Shinkansen pero kailangan nyo sundin talaga yung ticket na, ay yung sinabi sa akin na 1526. Nakalagay naman dyan. Next pa yung 1526. 519 pa lang kasi. Tapos, importante talagang naka-google kayo. Kasi yan din nakalagay din 326 kung nakikita nyo. So, antayin na lang tayo. Hindi lahat papasukan natin. Mahirap yung ganyan pasok na pasok. Joke. So, yan. Ito yung Nagoya Station. Pag alis niyan, pakita ko sa inyo. So, alas dito lang kami din mag-i-stay after 3 days. 3 nights kami sa Kyoto, 3 nights kami sa Nagoya. So, yan. Antayin na lang natin yung next train na dumating. Sige, wag na. Ito guys, makikita nyo naman, na-arrive siya na Kyoto. So, yung Nagoya. Guys, nasa Kyoto Station na kami finally and it's 4:04. Sakto-sakto sa Google. Grabe ang lamig. Oh.